Tatahakin ng Bagyong Tino ang Eastern Visayas. Dahil rito puspusan na ang paghahanda ng mga residente. Mula sa San Jose Elementary School sa Tacloban, may umaarangkadang balita si FMR News correspondent Jay Barion live. Jay, ano na ang lagay ng panahon dyan sa kinaroroonan mo? Yes, Ninya, paramdam na sa ngayon ang masamang panahon dulot ng bagyong Tino dito sa Tacloban City. Sa ngayon may panakadakang ulan at mga pabugso-bugsong hangin ang ating nararanasan dito. Kaninang umaga Ninya ay may mga residente ng inilikas sa mga evacuation center at sa ngayon ay patuloy pa rin ang paghahanda ng ating mga kabayan sa bagyong Tino. Mamayang hating gabi o sa madaling araw posibleng maglandfall si Bagyong Tino sa may bahagi ng Eastern Visayas, partikular sa Giwan, Eastern Samar, Leyte at northeastern part ng Mindanao. Sa forecast update ng Pag-asa, itinaas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang ilang mga lugar sa Eastern Samar, southern portion ng Samar, central portion at southern portions ng Leyte, Camotes Islands at eastern portion ng Bohol. 2.1 hanggang 3 meters ang daluyong na posibleng tumama sa Dinagat Islands, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar, Western Samar at Surigao del Norte. Kaya naman kahapon pa lang nagsagawa na ng preemptive measures ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils at PDRRMC bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Naka-red alert tayo lahat. Yung RTRMC is naka-red. Yung mga ibang LGUs, as of this time, naka-blue pa sila. But definitely, kapag tumama na yung typhoon, magre-red alert na rin sila. Pero tayo, sa RTRMC, naka-red alert na tayo. Considering na tayo yung tumbok ng typhoon. Nagkansila na ng klase sa lahat ng antas, pribado at pampublikong paaralan at trabaho sa lahat ng probinsya ng Region 8. Nagpatupad na rin ng forced evacuation ang mga otoridad sa mga residenteng naninirahan sa gilid ng baybayin at sa mga flood at landslide prone areas. Nagpe-prepare ako ng pagkain namin at saka yung mga flashlight, saka cellphone namin, pinancharge namin, pagkain namin. Ngayon pa sir, babakit kami. Yan nga ang ginagawa namin ngayon, yung mga tao dito kasi, yung mga kababarangay ko, pinapabakwit ko kasi ang iba dito may mga pabahay kasi nasa norte, nasa JMS, iba-iba pa. Yung iba gusto maiwan dito, yung maiwan, pinapasok mo na lang sa barangay hall. May second floor, may third floor man ito at least, safety pa rin sila. Pinagbawalan na rin ang lahat ng biyaheng pandagat alinsunod sa direktiba ng Philippine Coast Guard Eastern Visayas dahil sa banta ng masamang panahon. Dahil dito, nagdeploy na ang Philippine Coast Guard ng higit 35 mga tauhan na nakabantay sa posibleng idulot ng bagyong Tino. Nakastandby na ang higit kumulang 121,331 na mga family food packs, 20,664 na mga non-food relief items, 18,473 ready-to-eat relief packs, at 4,950 bottled mineral water. Sa tala ng Pag-asa, hindi inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ang nasabing bagyo. Jex, sa ngayon, nandito tayo ngayon sa paaralan ng San Jose Central School dito sa Tacloban City at hanggang ngayon ay mayroon pang mga individuals dito o mga residente dito sa nasabing bayan at ngayon initially mayroon na tayong 94 families at 401 individuals ang mga pamilyang nakatira dito sa nasabing paaralan at ito ay nagsisilbing evacuation center. Jack. So, Jay, sa ngayon, mga ilan na yung nandiyan sa evacuation center at kadalasan saan sila lugar galing? Yes, Ninya, sabi ko nga, ngayon mayroon na tayong initial na tala, 94 families at 401 individuals ang mga pamilyang nakitira dito sa nasabing evacuation center. At galing ito sa mga barangay ng Barangay 88, Barangay 89. Ito ba yung mga coastal areas? Would you describe kung saan sila galing at bakit kinailangan nilang ma-evacuate? Kasi kanina sabi ni Mayor Alfred Romualdez ay kadalasan ay hindi na kailangan mag-evacuate dahil wala na nga raw sila sa danger zones na tinatawag. Yun nga kanina, Ninya, kanina sa ating paglilibot dito sa particular sa Barangay 88 at Barangay 89 ay talagang mas masusi pa talaga nilang pin-evacuate ng ating mga kababayan
dahil nga sa banta ng storm surge nitong bagyong Tino. Kaya siniguro lang talaga nila na talagang nasa mabuting magiging kalagayan ng ating mga kababayan dito, at kaya naman yung paaralan ng San Jose Central School ay nagsilbing evacuation center dito sa nasabing lugar. Nina. Alright, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Jay Barion.